Mahilig ka ba sa matcha at madalas bang kumakain o umiinom ka ng mga inumin na may halong matcha? Siguradong para sa iyo ang video na ito. Para sa video natin ngayon ay pag-uusapan naman natin ang mga health benefits ng matcha at mga maaaring masamang epekto nito sa katawan. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at kung gusto mong maging updated sa mga bagong upload tungkol sa mga talakayang pangkalusugan, ay mangyaring mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ang matcha ay isang powdered green tea na sumisikat sa ngayon dahil sa mga potensyal na benepisyo nito sa kalusugan. Sa katunayan, ang matcha ay hindi na bago sa karamihan sapagkat ang matcha ay isang anyo ng green tea na tinatangkilik sa loob ng maraming siglo sa Japan. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paggiling sa mga dahon ng berdeng tsaa upang maging pinong pulbos. At dahil ginagamitan ito ng buong dahon, nakakakuha ka ng purong doses ng lahat ng magagandang bagay mula sa halaman. Tulad ng green tea, ang matcha ay nagmula sa halamang tinatawag na Camellia sinensis. Gayunpaman, iba ang pag-aalaga at pagpapalaki nito at dahil nga sa ibang gawi ng pag-aalaga ng halaman na ito ay may kakaibang nutrient profile ang matcha. Ang mga farmers na nagtatanim ng Camellia sinensis ay kadalasang hindi direktang pinapaarawan ang halaman nito. Ang kakulangan ng direktang sikat ng araw sa mga halaman ay nagpapataas naman ng produksyon ng chlorophyll na kung saan ay ito ang mas nagpapalakas ng nilalaman ng amino acid at nagbibigay sa halaman ng mas berdeng kulay nito. Pagkatapos naman anihin ang mga dahon ng Camellia sinensis, inaalis naman ang mga tangkay at ugat nito at ang mga nakukuhang dahon ang gigilingin upang maging pinong pulbos. Ito ngayon ang tinatawag na matcha powder. Naglalaman ang matcha ng mga sustansya mula sa buong dahon na mas maraming caffeine at antioxidant. Kumpara sa mga regular na green tea, maraming mga pag-aaral na rin ang naisagawa sa matcha na nagpapakita na ito ay may iba't ibang benepisyo sa katawan. Kaya naman, pag-usapan na natin ang mga posibleng benepisyo ng matcha sa katawan. Una, isa sa pangunahing benepisyo sa kalusugan ng matcha ay ang mataas na antioxidant na nilalaman nito. Tumutulong ang mga antioxidant na protektahan ang iyong mga cells mula sa pinsala. At ang matcha ay partikular na mayaman sa isang uri ng antioxidant na tinatawag na catechins. Ang pagkonsumo ng matcha kasabay ng iyong regular na dieta ay maaaring magpataas ng mga antioxidant sa katawan na maaaring makatulong na maiwasan ang pagkasira ng cells at mapababa ang iyong panganib ng ilang malalang sakit. Ikalawa, ang matcha ay hindi lamang tungkol sa makulay nitong berdeng kulay at kakaibang lasa. Tungkol din ito sa isang espesyal na amino acid na nilalaman nito, na tinatawag na L-theanine. Ang amino acid na ito ay isang game changer pagdating sa epektong relaxation at pagbabawas ng stress at pagkabalisa. Ang L-theanine ay mahalaga sapagkat nakakatulong ito sa pagtaas ng produksyon ng ilang mga neurotransmitter sa iyong utak, tulad ng dopamine at serotonin. Ang mga kemikal na ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-regulate ng iyong mood at emosyon, at ang pagtaas ng dopamine at serotonin ay makakatulong sa iyong pakiramdam na mas maging relax. Ikatlo, ang matcha ay hindi lamang isang masarap na inumin. Ito rin ay isang potensyal na booster para sa iyong utak. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na maaaring mapahusay ng matcha ang paggana ng utak sa maraming paraan. Kaya naman, isa rin itong mahusay na maaaring gamitin
para sa mga naghahanap ng kalinawan ng isip at focus. Ang pinagkaiba ng matcha ay ang kahangahangang kombinasyon ng caffeine at L-theanine, isang natatanging synergy na kadalasang wala sa ibang inumin. Pag-usapan natin kung paano gumagana ang magic duo na ito. Ang caffeine sa matcha ay nagbibigay ng banayad ngunit mabisang pampasigla. Pinasisigla nito ang iyong central nervous system, tinutulungan kang manatiling gising at alerto. Gayunpaman, hindi tulad ng caffeine sa kape, ang caffeine sa matcha ay inilalabas sa katawan ng dahan-dahan na nangangahulugang walang biglaang pagtaas ng enerhiya at walang aasahang pagkabalisa. Ang kombinasyon ng amino acid L-theanine at caffeine na nagmula sa matcha ay mas higit na nagbibigay benepisyo sa katawan. Ang dalawang component na ito ay mas nakakapagpakalma at nakakabawas ng stress na epekto sa utak. Ikaapat, ngayon, tuklasin natin ang isa pang kamanghamanghang aspeto ng matcha, ang potensyal nitong tumulong sa pagpababa ng timbang. Ang matcha ay mas naging kilala sapagkat ayon sa mga pag-aaral, ito ay may kakayahang palakasin ang metabolism sa katawan, na maaaring magkaroon ng positibong implikasyon para sa mga taong naghahanap na mapanatili o magbawas ng timbang. Ang matcha ay naglalaman ng isang pangkat ng mga compound na kilala bilang catechins, na mga makapangyarihang antioxidant. Kabilang sa mga ito, ang pinakapansin-pansin ay ang epigallocatechin gallate, na pinaniniwalaang responsable para sa mga epekto ng pagpapalakas ng metabolismo ng matcha. Kapag kumain ka ng matcha, ang mga catechin na ito ay maaaring magsulong ng prosesong tinatawag na thermogenesis. Ang prosesong ito ay nagpapataas ng temperatura sa katawan, tinutulungan nitong magsunog ng mga calorie ng mas epektibo kahit nasa oras ng iyong pagpapahinga. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang matcha ay hindi isang mahiwagang solusyon sa pagpapababa ng timbang. Upang mapakinabangan ang mga benepisyo nito, dapat itong isama sa balanse at malusog na dieta, pati na rin sa regular na pag-eehersisyo. Bagamat may mga kahangahangang listahan ng mga benepisyo sa matcha, mahalaga ding malaman ang mga potensyal na negatibong epekto nito. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga posibleng negatibong epekto ng labis na pag-inom o pagkonsumo ng matcha. Una, ang matcha ay naglalaman ng caffeine. Bagaman sa mas mababang halaga kaysa sa kape, ngunit kahit na sa katamtaman, maaari itong humantong sa ilang mga hindi ka nais-nais na epekto na dapat mong tandaan. Ang caffeine ay maikukumpara sa isang double-edged sword. Maaari itong magbigay ng lakas ng enerhiya at mapahusay ang pagkaalerto. Ngunit maaari rin itong magdulot ng mga issue kapag labis na ang caffeine sa katawan. Sa matcha, ang nilalaman ng caffeine ay mas kontrolado kaysa sa isang tasa ng kape. Ngunit ang sobrang pagkonsumo ng matcha, lalo na sa maikling panahon, ay maaaring humantong sa pagkabalisa at nerbiyos. Ang isa pang aalalahanin ay magkakaroon ng insomnia o hirap na makagawa ng tulog. Kung sensitibo ka sa caffeine, maaari nitong maantala ang iyong mga pattern ng pagtulog. Mahalagang malaman ang iyong sariling tolerance sa caffeine at piliin ang mga tamang oras para sa pagkonsumo ng matcha. Ikalawa, ngayon ay pag-usapan naman natin ang mahalagang pagsasaalang-alang sa mga individual na mayroong sensitibong tiyan at may mga issue sa pagtunaw na maaaring magmula sa pagkonsumo ng matcha. Bagamat isa itong kamanghamanghang inumin para sa marami, hindi pare-pareho ang reaksyon ng digestive system ng lahat.
Ang salarin nga para sa ilang mga tao ay ang mga natural na compound na matatagpuan sa matcha na maaaring magdulot ng pagsakit ng tiyan. Ang mga compound na ito, tulad ng mga tannin at catechin, ay maaaring humantong sa mga issue tulad ng pagdurugo, pananakit ng tiyan, o kahit na pagtatae, lalo na sa mga taong labis ang pagkonsumo ng matcha. At ang pinakahuli, bagamat ang matcha ay generally well tolerated, mahalagang tandaan na bagamat bihira, maaaring mangyari ang mga allergy sa matcha. Ang mga allergy ay maaaring matrigger ng isang hanay ng mga substance sa matcha. Kaya kung ikaw ay madaling kapitan ng mga allergy sa pagkain o may mga aalalahanin, mahalagang maging maingat kapag may planong subukan ang matcha. Tulad ng karamihan sa mga bagay sa buhay, balanse ang susi. Sa pamamagitan ng pagkonsumo sa matcha sa katamtamang dami lamang, ay tiyak na makukuha din ng tama ang mga benepisyo nito sa katawan. Ang matcha, tulad ng anumang trend sa kalusugan, ay pinaka-kapaki-pakinabang kapag isinama sa isang balanseng pamumuhay. Ito ay hindi isang solusyong angkop sa lahat, ngunit isang tool na makakatulong sa pagsuporta sa iyong kagalingan kapag ginamit ng tama. Tandaan, ang iyong kalusugan ang iyong pinakamahalagang pag-aari. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga pagkain at inuming iyong kinukonsumo, ito ay tungkol sa mga pagpipili ang gagawin mo para sa iyong katawan at isipan bawat araw at araw-araw. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito at nasihan ka sa ating talakayan tungkol sa matcha, mangyaring isaalang-alang ang pagbibigay ng thumbs up sa video na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang talakayang pangkalusugan. Sa pamamagitan ng pagpindot ng notification bell, ikaw ang unang makakaalam sa mga pinakabagong update ng aking channel. Salamat sa pagtutok at pagiging bahagi ng aking channel. Babalik ako sa lalong madaling panahon upang mas magbigay kaalaman at magbigay inspirasyon. Samantala, tandaan na pahalagahan ang iyong kalusugan dahil sa huli, ang iyong kagalingan ay tunay na iyong kayamanan. Muli, ako po si Renz Marion at maraming salamat po sa inyong panonood. Bye!